Isa ba kayo sa nakapanood ng parang last yata nila tong last nila to sa Quadcom na hearing. Tapos ang humarap doon ay si Colonel Grijaldo. So kung napanood niyo ba tong video na to, yung tungkol doon sa hearing na parang ginawang bata si Grijaldo nitong si Ace Barbers at saka itong si Adyong, itong congressman na sa Lanao, bandang Lanao sa Mindanao, no? So ako'y naawa nitong sa Colonel dahil ginawa talaga nilang bata to. Inano to siya pinagtulungan to nilang tatlo ni Barbers, itong si sumama dito meron din dito si dito si Ako, pero hindi talaga ang gumisa ng husto ito si Barbers at saka itong si Adyong at saka itong si Suarez. So may mga ino-offer sila dito na ang mga abogado para magsalita lang to at saka hindi kinagat nitong si Grijaldo. Mukhang galit na galit ang mukha nito. Pakikita ko sa inyo video para makita nyo rin at saka panoorin nyo yung buong video kasi 9 minutes yan. Makikita nyo ang reaksyon ni Grijaldo na galit din siya sa mga congressman. Kasi ginawa siyang bata Tapos mamaya balik tayo. Paki-subscribe po ang ating YouTube channel at saka i-like po ang video ito. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong bastusin ito. Yung tapang mo, nawawala Tawagin mo yung kakampi mo. Naibahagi po ninyo doon sa statement ninyo na meron pong 2 miyembro ng mababang kapulungan ay di umano ay inudyok ka, kinausap ka at para pang tinatakot ka na magsabi ng mga bagay tungkol sa issue ng EJK sa Pilipinas. Tama po ba yun? Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay, but you have already stated your statement. So, dito po sa number 7 ng inyong sinumpang salaysay, sinabi po ninyo dito, when I entered the end room, I saw 2 lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we were going to talk about. And I said that I do not know. Number 8, after a while, Congressman Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on the right side. Then Congressman Abante entered the room and sat on the far end chair on my right. One of the lawyers of Colonel Garma stood at my back. Your Honor, I would stand by my statement Okay, in the so Senate I would under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. What is the point of order? I don't see any reason why our guest keeps on invoking his right against self-incrimination when Deputy Speaker J.J. Suarez was not asking him anything incriminating. He was just merely reading a portion of his affidavit. So I don't like, Mr. Chair, that this committee, that our resource person may impress upon the public
that we are here to corner him and to incriminate him. Please, tigilan mo yan. Hindi naman, Mr. Chair, it's not right to invoking self-incrimination when in fact DSJJ is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Baka naman ng message na pinapakita, Mr. Chairman, sa publiko, inaanggulo natin siya dito. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to manifest this. I think his invitation to the Senate was discussed about EJK and illegal drugs. And nowhere in his affidavit did he mention anything about illegal drugs and EJK. He did not share any inputs or his knowledge on illegal drugs. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. And as a result, attempting to degrade the integrity of the Quadcom. So please, I hate to admonish men in uniform. I have the highest respect for our policemen. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Nobody's asking you any incriminating questions here. Mr. Chair. So please, answer appropriately the questions being asked by the members. Congressman Acop? Mr. Chair, may we ask the resource person the basis why he is invoking his right against self-incrimination? Yeah, please answer. What is the basis of you invoking the right against self-incrimination? Police colonel ka, investigador ka dati. You know the basic rudiments of investigation. Alam mo dapat kung kailan i-invoke yung right against self-incrimination. Di po ba? Kasi nagko-conduct ka ng investigation eh. Now, may I know your legal basis why you are invoking your right against self-incrimination? Mr. Chair, if he cannot provide any basis, I think I agree with the Honorable Adjong that he should not invoke that right. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I share the sentiment of Congressman Acop. If indeed the resource person cannot explain to this committee why he is invoking his right against self-incriminations in reply or in response to the questions raised by DSJJ Suarez, then I would agree that the gentleman is out of order, and perhaps do you have a lawyer with you, Colonel Grijaldo? Nandito, may abogado ka ba? Would you like? Wala po, Your Honor. Do you want us to provide you a lawyer? No, Your Honor. Because your lawyer or lawyers that we can provide you will assist you on telling you what your rights are in this committee hearing. So, gusto mo bang mag-provide kami ng abogado? No, Your Honor. So, you will answer and reply to the questions of the members. Now, DSJJ? Yes, Mr. Chair, maybe another opportunity we can provide to the resource person. Colonel Grijaldo, kung kayo po ay hindi komportable dahil nga maraming nanonood at nasa publiko po ang hearing na ito, would you want or would you request for an executive session so that you can divulge the details and the truthfulness to the affidavit that you executed in the Senate hearing? No, Your Honor. Okay, so Binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Noong nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka.
Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. So, Colonel Grijaldo, you mentioned in your affidavit and even in the Senate hearing that you were coerced. Coerced by certain members of this committee. Totoo ba yun? O hindi? Your Honor, I would like to invoke O my hindi. rights. It's a simple yes or no. Mr. Chairman. Yes or no? Yes or no? Yun lang po yun. Sabi mo, truth, di ba? Your Honor, Sabi I would mo, like to invoke my enlightenment, right di ba? to self-incrimination, Your Di ba Honor. sinabi mo, gospel truth, di ba? When you talk of God, there's only right and wrong. Makikita sa reaksyon itong si di ba, si Grijaldo, naggalit na siya. Hindi na siya kumikibo eh. Mayroon na siyang ino-offer na abogado, wala, ayaw niya na. Ayaw niya. Mas pinili niya makulong, mas pinili niya ulit na mas makontempt kaysa pa siya ng, di talaga siya nagsalita. Kaysa suko pa siyang abogado, wala na, hindi na siya nagsasalita doon. Basta ang pinanindigan niya, yung mga sinasabi niya sa Senado. Kaya itong si Barbers, at saka itong tatlo talaga. Lahat yan sila sa Quadcom, pumirma yan sa impeachment ni VP Sara. Tapos ang sabi pa ni Barbers, parang ginawa niyang bata, di ba? Tapos ang ginawa pa nito, parang hindi daw gawa-gawa ang kanilang committee. Hindi nga yan ginagawa-gawa. Kaya lang, gumagawa kaya dyan ng mga kakaibang kilos, Mr. Congressman Barbers. Ikaw ang masyadong talagang tumira nito. Tawagin mo yung tawagin mo yung kakampi mo doon. Sino kaya pinaparinggan niya? Ito si Barbers, pagka siya pa yung nangunan dito sa sa mga vloggers na pinapatawag para hindi na magsalita. Ngayon pag siya pa rin magsalita, grabe, bastos, walang hiya din pala ito. Ginawa niyang bata yung kernel. Kung sinong walang pinag-aralan, parang kayo dyan eh. Lalo na ito rin si Suarez. Mas okay sa konti, pero ito si Adyong, bastos din, napaka-congressman. Porket ba nandyan sa lugar nyo, kaya ganun kayo katapang? Subukan nyo rin kung kayo makulong. Kayo ang kayo ang imbestigahan kung gaano rin kayo katapang. Para mang lang kayo na area namin to, kaya wala kang dito, wala kang, hindi ka uubra dito sa tapang namin. Naghamon eh. Kabastusan niya, naghahamon. Hindi siya magandang congressman. Nakikita ko to si Barbers Adyong at saka si ito sila sa Quadcom, hindi sila magandang pagkaklaseng congressman. Kayo ngayon ang diyan, ang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ako, sabi ko nga dito, hindi ako galit. Nakikita naman nito ng VP Sara na relax lang siya. Di siya nagpapa-pressure sa kanyang impeachment. So, ibig sabihin nito, mayroon siya talagang inihenda na kung ano man yan, hindi lang natin alam. Yung mga abogado niya, ayan na, pinag-aralan na. Last November pa kasi, nandiyan na yung impeachment niya. Kaya nakahanda na yung abogado niya. Tingnan natin kung gaano kahanda talaga mga abogado ni VP. So, ito yung mga congressman na to, na sila yung nagpirma sa impeachment ni VP. Kayo, ang nyo dyan, pera-pera kayo dyan. Mayroon nang lumalabas kung ano ang mga nyo dyan sa pagpirma nyo. Hindi na kayo sa taong bayan. Na kayo, nakalamat na kayo sa mga utak namin na kayo dyan sa Kongreso. Kayo dyan si Barbers na yan. Galit kayo sa mga taong pumupuna sa inyo. Huwag kayong magpapupuna. Pero pag kayo ang pumuna sa mga tao, ginawa nyo bata itong kernel, di masyado kayo. Grabe ang ginagawa nyo. Nakakalungkot na ganitong klaseng mga opisyal sa gobyerno na sobrang abuso. Kayo ang unang nag-aabuso. Pagka kayo ang naano sa taong bayan, galit kayo. Huwag kayong kakandidato ng congressman o kasi ang taong bayan, yun ang nilalapitan nyo panahon ng kampanya. Pagdating na nanalo, ang taong bayan baliwala nyo. Ang taong bayan masama na sa inyo.
Kayo ang nag-apply ng trabaho sa taong bayan. Kami ang amo nyo. Kaya wag kayong umastang akala nyo kung sino. Yung tatlo dito ako nairita talaga sa mukha nila. Kasi lalo si Adjong, ginanyo ba yung microphone niya? Hindi mo yung gamit. Taong bayan ang bumili niyan. Yung mga ginagamit niyo dyan, taong bayan yan. Kaming mga nagbabayad ng tax ang nagbabayad. Kaya huwag kayong abuso. Pag kayo napuna nga dyan, nagagalit kayo. Ba't kayo magagalit? Nagpapapuna kayo. Tapos ang mga tao na sa paligid na nakikita nyo, galit na galit kayo. Pag ang mga taong pumuna sa inyo, parang walang karapatan. Ganun ba yun? Ang sama ng mga ugali nyo. Sabihin ko na sa inyo, may gaba din kayong babalik sa inyo.